Kaibigan, ang dami nagtatanong sa amin tungkol sa bakuna. Pwede ba daw sila magpabakuna? Anong mangyayari? Paano paghahanda? Kahit sino makasalubong ko, yan ang tanong. So, para malinaw, ito yung preparation na gagawin nyo bago magbakuna at pagkatapos magbakuna. Ang number 1 tip ko nga sa inyo, kung meron kayong maintenance na gamot sa high blood, lalo na sa high blood, diabetes, sakit sa puso, inumin po ninyo. Huwag nyo kakaligtaan. Dapat stable ang blood pressure, stable ang blood sugar, stable ang hika, stable ang sakit sa puso bago magbakuna. Stable yung sakit mo. Ha? Sabihin, hindi siya umaatake. Inom lang na maraming tubig, maayos na tulog the night before, tapos yung sa umaga, mag-almusal ng maayos. Bakit mag-almusal? Damihan mo na yung breakfast mo. Kasi nga, ang haba ng pila, ang init, siguradong may nervyos at marami tumataas talaga ang blood pressure. Expect nyo na tataas talaga yung blood pressure nyo pag nandun kayo sa site. Huwag na kayong ma-shock. Ba't ang taas ng BP ko? Talagang tumataas. Kasi nga, nervyos, daming tao, bagong lugar, may bakuna pa. So, lahat halo-halo ang kaba. Lagi sinasabi ng lahat ng mga doktor, benefit outweighs the risk. Lahat naman ng bagay, kahit aspirin, kahit anong kainin, anong inumin, may konting risk naman eh. Pero yung risk ng bakuna, mas konti, mas malaki yung benepisyo. Sa mga bansa tulad ng Amerika, halos lahat sila na bakunahan na, million doses. I think 300, 400 million people. Gusto nila malakas yung bansa nila eh. Kaya yung pinakamagagandang bakuna nasa kanila eh, di ba? Nag-aagawan nga eh. Kung hindi yan maganda, bakit gusto nila lahat sa kanila? Tayo, hirap na hirap tayo kumuha. Kaya kung may chance kayo na sa barangay na may available, kunin nyo na po. Di ba? Mamaya hindi na tayo maka-second dose. Mamaya hindi na tayo makahabol. Kami first dose pa lang eh. So, nagkakaubusan po ngayon. Kaya kung may chance, kunin nyo na. Huwag nyo na, mamaya magbago isip nyo, gusto nyo, tapos wala na. Diba? Mas mahirap yun. Ano yung pinaka-precaution lang na hindi pwede? Yung mga hindi pwede lang, kung sa i-schedule lang ulit, kung may lagnat kayo sa araw na yon. May lagnat, nagtatait talaga, o may hika na umaatake, yun, di wag muna reschedule. Kaya lang, sayang eh. Tapos yung kaka-COVID lang, within 2 weeks, nagka-COVID pa lang, tanong mo na sa doktor kung pwede o hindi. Blood pressure nga, pinagbibigyan nga, kahit lampas 140/90 eh. Mataas ang cut-off eh, mga lampas 180 o 180 bago medyo pinipigilan, pinapahinga. Kasi nga, sayang eh, nandun ka na, ina-expect natin tataas konti. Explain ko to mamaya, ha? Severe allergy, depende. Kung konting allergy lang, wala namang kaso. Hika, basta walang atake ngayon. Walang atake, pwede naman. Ha? Kasi sayang eh, oras na dinelay mo, mawawala na yung dose mo. Ito ang nagiging problema ng karamihan. Nervyos, panic. Ha? Ang haba ng pila, hindi mo alam yung proseso, tapos kinakabahan ka pa, bagong lugar, yan o. Hinga lang malalim, pikit mata, tigil, exhale. Tuloy-tuloy lang ha. Huwag masyadong magkakausap. Deep breathing, upo lang. Ha? Stop a panic attack. Pumunta sa CR. Umihi. Napakahalagang tip yun. Umihi sa CR kahit ilang beses kasi nakaka-relax every time na i-empty mo yung pantog mo. Ha? Huwag maglalakad kung saan-saan. Tumingin lang sa isang bagay para mag-relax. Isipin mo yung bagay na nakaka-relax, yung anak, yung apo, makinig ng music, ano lang, manood ng video, panoorin lang to, para lang malibang. Ha? Kung takot ka sa karayom, yan, maraming takot sa karayom, huwag mo na tignan. Dapat may kasama ka lang, huwag mo na tignan. Relax yung kamay, ha? Huwag ititigas. Bawal tinitigas mo. Tapos pag tinusok, bawal galawin. Ha? Mamaya mabali yung karayom sa loob. Operahan pa. Huwag mong gagalawin. Sandali lang. Parang kagat ng langgam. Actually, mas masakit mga kagat ng langgam eh. Ito natin ito, Doc Lisa. Ito. Magdala kayo ng tubig at pagkain kasi baka maghintay ka ng 3 oras eh. Diba? Gugutumin ka. Mag-CR. Urinating reduces stress and lowers blood pressure.
expect mo na tataas ang blood pressure mo doon, ha? Kung dating BP mo 120/80, baka maging 140/90. Kasi nga, bagong lugar kabado ka. Yan. Umupo ng maayos, pakita mo, Doc Lisa. Lapat ang paa, bawal ang cross legs, ha? Bawal masikip na pantalon, luwagan yan. Dapat may sandalan, kamay nakapatong, huwag nakalaylay, ha? Yan o, kalmado lang. 140/90 sana below ang gusto natin. Pero dito, pinagbibigyan kahit 150, 160, 170 nga, pinagbibigyan pa, basta walang sintomas. Magpahinga lang ng 30 minutes, hinga malalim, yung tinuturo ko, relax lang sa nervyos, bababa yan. Wear short sleeves, wag long sleeves. Dapat yung ganito, madaling mahila. Wag yung sikip-sikip. Wag mo na uminom ng kape, walang energy drinks, wag mo na magtatatalon, wag mo na maninigarilyo. Lahat to nakakataas ng blood pressure. Kape, exercise, smoking, nakakataas ng blood pressure. Umihi ng umihi. Yan na. Mas empty yung bladder, mas kalmado. Ito yan, relax lang. Huwag magsasalita. Ha? Huwag masyado maraming kwento. Alam ko, pag ninenervous, kwento ng kwento Ito ang bawal. Nagse-cellphone, daming kinakausap, tataas ang blood pressure niya. Ha? Baka hindi siya mabakuna, hindi siya papasa. Tapos, kaya nga po ginagawa, di ba? Pag bago kayo bakunahan, BP, dapat normal. Temperature, di ba? Pag may lagnat, hindi po pwede. Oxygen, actually, chine-check din yung oxygen. Siguro kung matindi yung hika o may bronchitis. Yun lang naman basically ang kailangan Ngayon, pag tapos ka na nabakunahan na, di ba? Mas maganda rin may nakatingin. Isure mo lang yung pag-inject, yung gamot pumasok. Kasi may nakita akong video, pag-inject natanggal hindi nalagay yung gamot, sayang. Kailangan yung gamot na nasa vial maipasok. Yun ang napakahalaga. Ma-shoot, mamaya tumapon, mamaya nahila na hindi pa nabigay yung gamot. Ano mangyayari pag hindi nabigay yung gamot? Wala, parang hindi ka na bakunahan. Yung area, lalagyan naman ng tape, di ba? Tapos, huwag i-baby ang kamay. Yung iba, nakaganyan na lang, hindi na gumagalaw. Hindi po, afterwards, normal lang. After 1 hour, konting galaw-galawin mo. Kasi pag hindi mo ginalaw, magpa-frozen shoulder ka Tsaka expect mo may konting manhid, may konting sakit, may konting maga. Sa akin, mga 1 day lang. Okay? Tapos, ang common side effect, minsan lang naman, pwede ka parang pagod, parang may trangkaso, konting sinat, mga 1 to 2 days lang to. 1 to 2 days. Pwede kayo mag-paracetamol tablet, 500 milligrams every 4 hours, 3 times a day, 4 times a day. Kaya nga po, pag tinatanong ako ano ang payo ko lagi, ay umabsent kayo. Sa mga employer, baka pwede po umabsent yung mga empleyado nyo. At least yung 1 day. Nang bakunahan sila ngayon, ipapahinga lang 1 day. Kasi hindi ko masabi kung sino magkaka-side effect, sino wala. So at least 1 day pahinga, maka-recover yung katawan sa nervyos. Karamihan dito, baka nervyos lang 1 day pahinga. Kung may sinat-sinat man, relax lang. Iwas sa alak. At kung meron talagang kakaibang side effect kayo mararamdaman, pagpa-check tayo sa doktor. Kahit mabakunahan, sasabihin na, bakunahan na ako, tanggalin ko na yung mask ko, wala nang distancing. Hindi po. Ang bakuna, siguro may tulong siya between 50% to 90%, 95%. Pero may chance pa rin tamaan ka, may chance pa rin lumala. Mas panalo ka lang konti, mas pinalakas lang yung katawan mo. Diba? Mas lumakas lang yung immune system mo. Pero pag dumating yung kalaban na COVID, mas kaya mo lumaban, pero hindi pa rin guarantee na 100% panalo ka diba? Gusto lang natin kasi mas maganda na, mas lalakas na yung katawan natin. So, ingat pa rin. And also, kahit nabakunahan na kayo, pwede ka pa rin makahawa ng iba Diba? Ikaw nga, wala kang sintomas, pero mahahawa mo pa rin. Paano naman si nanay, si tatay na hindi pa nababakunahan? Sila mahahawa mo. Sila ang magiging serious. Pag nabakunahan, hindi agad-agad lalakas ang immune system mo. Maghihintay ka pa mga 2 linggo, mga 2 weeks bago lalakas konti. 2 weeks, 1 month. Ganito pa nangyayari. Unang bakuna, lalakas ang immune system mo. First dose. Pero, kailangan mo talaga ng second dose.
Kasi pag first dose, siguro protection mo to mababa lang o baka 20% lang to eh. Kailangan mo ng second dose para masasana yung katawan mo. Lalakas ulit yung immune system mo. Yan, no? Lalakas ulit. Pag lumakas ka na sa second dose, sabihin, mas sanay na ang katawan mo, mas protected ka na. Tapos yung iba nga, kailangan pa ng booster after 6 months, after 1 year, kasi bumababa siya with time eh. Bumababa siya with time. Paano naman yung tinamaan na ng COVID? Pag tinamaan ka ng COVID, meron ka ng konting immune response. Yan, meron ka ng, may panlaban ka konti. Kaya lang, konti pa lang. Kung magpapabakuna ka, mas lalakas pa. Yan, tinamaan na ng COVID, nagpabakuna afterward, mas lumakas pa yung protection niya. So, parang ganito nangyari. Parang yung unang COVID mo, nagkaroon ka ng konting immune response. Pag nakabakuna ka, mas lalakas pa ulit. So, pwede po. Pwede po. So, sa mga kinakabahan, yan po, hinga lang malalim, relax lang. Saan po nakatulong yan? Kami, tapos na kami sa first dose namin 2 weeks ago sa Sinovac. Tagal na ako nakapila eh. Laging nagkakaubusan po. Ang hirap makapila. Kaya kung may chance kayo, kunin nyo na. Kasi later on, baka gusto nyo, wala na po makukuha. Ginagawa natin to primarily para sa society, para mawala na yung lockdown, para makatrabaho na lahat, at para na rin sa kalusugan po ninyo. May konting risk, pero maliit lang naman yung risk. Lahat naman ng bagay may konting risk. Pero yung benepisyo sa buong bansa, sa ekonomiya, para mabawasan ng lockdown, para makalabas na, para makatrabaho na, mas malaki. Okay po, sana po nakatulong to. Good luck po sa inyong bakuna. Balitaan nyo na lang ako afterwards. God bless.